MAPI sa components na arts. Magsipag tayo ang lahat at tayo ay manalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Manatiling tumayo para sa inyong ehersisyo. Bago kayo umupo, pulutin muna ninyo ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at itapon sa tamang basurahan. Ayusin ang upuan, umupo ng maayos at makinig. Ayos po ba? Okay. Para sa inyong attendance, may lumiban ba sa klase ngayon? Okay. Bago tayo dadako sa ating aralin, ngayong hapon, magbabalik aral muna tayo. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Ngayon naman ay may mga materials akong inihanda bago tayo magsimula. Hatiin ko muna kayo sa dalawang pangkat. Pangkat una, pangkat dalawa. Okay, tapos na ba kayo? Magaling! Ngayon, ibahagi ninyo ang inyong nabuo. Okay, ang unang pangkat ay nakabuo silang ng box na gawa sa papel na tinutupi-tupi. Tapos, ang pangkat dalawa naman ay nakabuo ng bula na minold ng clay. Magaling mga bata! Mula sa inyong activity, ano kaya ang ating aralin ngayong hapon? Magaling! Ang ating aralin ngayon ay kagamitan sa paglikha ng 3D na sining. Layunin, pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining na ipapakita ang pagpahalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-recycle at pinahalagahan ang mga 3-dimensional na bagay at ang pagkakagawa nito. Sa inyong palagay, ano-ano ang kagamitan na maaaring gamitin sa paggawa ng 3-dimensional na sining? Okay. Marami ang maaaring gamitin sa paggawa at nakadepende ang inyong kagamitan sa iyong gagawing 3-dimensional na sining. Mahalaga bang malaman ang mga iba't ibang uri ng kagamitan
sa paggawa ng tatlong dimensional na sining? Bakit? Mahalagang malaman ang mga iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa ng 3D na sining upang marami tayong pagpipilian na makikita at madali lamang hanapin. Mas marami din tayong pagpipilian kung anong 3D na sining ang ating gagawin. Halimbawa ay mga recycle materials. Mga bata, may maikling kwento dito at sabay-sabay nating basahin. Ako si Nana. Nais kong gumawa ng 3D na sining para iregalo sa aking nanay. Sino ang batang iyan, mga bata? Okay. Ano ang kanyang nais? Okay, nais niya sanang gumawa ng 3D na sining para iregalo sa kanyang nanay. Gusto ko sanang gumawa ng paso para sa kanyang mga bulaklak. Ngunit, hindi ko pa alam kung anong mga kagamitan ang aking kailangan para magawa ito. Ano kaya ang maaari kong gamitin? Bago natin tulungan si Nana, tatalakayin muna natin ang mga kagamitan sa paggawa ng tatlong dimensional na sining. Una ay kahoy. Ginagamit ito bilang material sa paggawa ng mga eskultura para sa mga detalyadong paglilok. Halimbawa, ang una ay rebulto na gawa sa kahoy. Pangalawa ay disenyo na gawa sa kahoy. Pangatlo, miniature na bahay na gawa sa kahoy. Pangalawa ay kawayan. Maaaring gamitin bilang construction o elementong dekorasyon sa mga 3D na sining. May mga halimbawa na gawa sa kawayan. Una, wall decorative. Pangalawa, tasa. Pangatlo ay basket. Pangatlong sining ay clay o luwad. Ito ay moldable na madalas na ginagamit sa tradisyonal na paggawa ng eskultura. Ito ay maaring i-mold upang humikha ng mga detalyadong anyo bago ito patuyuin. Mga halimbawa ay palayok na gawa sa luwad at caterpillar na minold gamit ang clay. Apat ay papel. Maaring gamitin bilang material sa paggawa ng mga eskultura o mga disenyo tulad ng origami. Tingnan ang picture. Yan ang mga halimbawa na gawa sa papel. Ang mga sumusunod na mga kagamitan ay pagpatuloy ni Teacher Miriam. Magandang hapon mga bata. Ako po si Teacher Yan, isa sa mga guro ninyo ngayong hapon. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang tinalakay ni Teacher Din na mga kagamitan sa paglikha ng 3D na sining. Ang ikalimang kagamitan sa paglikha ng sining ay mga karton. Ito ay ginagamit bilang material sa paggawa ng mga modelo o proportional na mga skulptura. Sa unang larawan ay makikita niyo ang isang toy car. Ito ay gawa rin sa karton. At ang pangalawang larawan naman ay bahay-bahayan na syempre ay gawa rin sa karton. Gusto niyo bang gumawa ng bahay-bahayan, class? Gusto niyo. Kaya naman, huwag niyong itapon ang mga bagay na pwede pang mapakinabangan tulad ng karton dahil maaari niyo itong gawin na isang 3D na sining. Tulad na lamang sa inyong nakikitang bahay-bahayan na pwede niyong paglaruan. At ang pang-anim naman ay sabon. Ito ay ginagamit bilang material sa paggawa ng mga temporaryong mold o impresyon para sa mga eskultura o iba pang mga proyekto. Sa inyong nakikita sa larawan ay nariyan ang sabon na kung saan nililok ang isang disenyo ng bulaklak. At ang pangto ay plastic bottles. Maaaring gamitin bilang material sa paggawa ng mga recycled na mga skulptura.
Sa unang larawan ay makikita niyo ang mga lantern na gawa sa plastic bottles. At ang pangalawang larawan naman ay maaaring ito ay mga lampshade at pwede ring idisenyo sa inyong mga hardin. Kaya naman, kung may mga plastic bottles kayo, ay pwede nyo itong gagamitin para sa paggawa ng inyong mga 3D or 3-dimensional na sining. At maaari nyo itong huwag itapon dahil ito ay napapakinabangan pa. At ang pangwalo ay popsicle sticks. Maaari nyo itong gamitin bilang material sa paggawa ng mga modelo o mga eskultura sa mga proyektong sining. Mula sa ating unang larawan ay nariyan ang popsicle sticks na ginawang Isang pencil holder. Ang pangalawang larawan naman ay isang miniature na bahay na maaari niyong gawing decorative at ito ay gawa sa mga popsicle sticks. At ang pangsyam ay bato. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga modelo o mga base para sa mga proyektong sining o maaari rin itong gamitin bilang bahagi ng mga obra ng sining tulad ng skulptura. Ang ating unang larawan ay mga bato na ginawang ribulto. Nililok ang bato at ginawang ribulto. Tingnan nyo at may mapaisda-isda pa. Napakakulay, di ba? Napakamalikhain ang may gawa nito. At ang ikalawang larawan naman ay batong bahay. Napakagaling. Ang bato ay ginawang bahay. At yun ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Uulitin natin. Ang una ay kahoy, kawayan, clay o luwad, papel, mga cartoon, sabon, plastic bottles, popsicle sticks, at bato. Sa paglikha ng sining, isaalang-alang ng uri ng sining na gagawin. Ito ay mahalaga upang malaman kung anong medium upang mabuo ito. Sa paglikha ng sining, dapat alam natin kung ano ang nais nating gawin upang malaman natin kung ano ang ating maaaring mga kagamitan sa pagbuo ng ating 3-dimensional na sining. Ang 3D o 3-dimensional na sining ay may kanya-kanyang disenyo at pagkakayari. Ang ibig ipakahulugan nito ay may mga kanya-kanyang disenyo ang 3-dimensional o 3-dimensional na sining, depende sa kanya-kanya rin nating ginagamit sa paglikha o sa pagbuo. Ang kagamitan sa paglikha ng 3-dimensional na sining ay hindi limitado sa mga nabanggit na material. Maaaring gumamit ng kahit anong bagay basta ito ay makabubuo ng sining na may kapal o lalim. Ibig sabihin ay marami pa kayong maaaring gamitin sa paggawa ng sining. Nakadepende sa inyong creativity o pagiging malikhain ang inyong pwedeng gagawin. Lalo na kapag may mga gamit o bagay kayong patapon na, pero maaari pang gawin na kahit na anong mga pwedeng likhaing sining tulad ng karton o cellophane. Nakakagawa na kayo ng magandang bagay, nakakatulong pa kayo sa kalinisan ng ating kapaligiran. Tama ba? Naiintindihan niyo ba ang ating paksa ngayon? Ano ang ating paksa ngayon? Mahusay. Ano-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining? Yes, Yasi. Mahusay. Marami ang ating mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Nariyan ang papel, kawayan, kahoy, bato, at marami pa. Ano ang dapat gawin sa mga bagay na patapon na? Ngunit maaari pa namang gamitin? Yes, Chelsea.
Very good! Pwede nating gawing recycled materials para sa ating gagawing 3-dimensional na sining. Ano ang iyong natutunan sa ating paksa ngayon? Kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining? Joshua? Mahusay! May iba't ibang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. At hindi lamang limitado ang mga kagamitan na maaaring gagamitin. Very good! Ngayong alam nyo na ang mga iba't ibang kagamitan sa paggawa o sa paglikha ng 3D na sining, ay ipapangkat ko kayo sa dalawa para sa ating gawain isa. Ang hanay na ito ay ang group 1 at ang hanay dito ay ang group 2. Ngayong alam nyo na kung ano-ano ang mga maaaring gamitin sa paggawa ng 3D na sining, ay maaari nyo nang tulungan si Nana sa kanyang nais gawin. Ano kaya ang maaaring gamitin ni Nana para makagawa ng paso na nais niyang ibigay sa kanyang nanay para sa mga bulaklak nito? Ngayon, ang inyong mga sagot ay isulat nyo sa isang malinis na papel. Tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay. Ngayon ay pumili kayo ng isang miyembro ng inyong grupo at ipresenta sa harapan ng inyong sagot. Ang mauna ay group 1. Mahusay. Ang napili ng unang pangkat ay plastic bottles. Ang plastic bottles ay maaaring putulin at gawing paso at taniman ng mga bulaklak ni Nanay. Magaling! Ang group 2 naman, pumili ng isang miyembro at pumunta dito sa harapan para ipresenta kung ano ang inyong napiling kagamitan para sa paggawa ng paso na kailangan ni Nana. Napakahusay! Ang kanilang napiling gawing paso ay kawayan. Ang kawayan ay maaaring gawing paso na tataniman ng mga bulaklak. Napakahusay! Ngayon ay bigyan natin ng 3 palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3. Sa ating gawaing pangalawa, tukuyin kung ano ang ginamit sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Sa unang larawan ay pato na gawa sa clay o luwad. At ang pangalawang larawan naman ay basket na gawa sa very good, gawa sa kawayan. Sunod naman ay ribulto na gawa sa mahusay. Ito ay gawa sa kahoy. Ang sunod naman ay bulaklak. Ito ay bulaklak na nililok sa sabon. Ang sunod naman ay bahay-bahayan. Ang sunod naman ay bahay-bahayan na gawa sa karton. Ang sunod na larawan ay lampshades na gawa sa very good. Ito ay gawa sa plastic bottles. Ang sunod naman ay lampshade pa rin na gawa sa Popsicle sticks. Ang sunod na larawan naman ay gawa sa bato. Yan, nililok, no? Nililok sa bato ang hugis puso. Sunod naman ay castle. Ang palasyo ni Barbie na gawa sa papel. Napakahusay! Ngayon na naintindihan nyo na ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining, ay kumuha kayo ng isang malinis na papel para sa inyong pagtataya. Para sa inyong takdang aralin, magupit ng isang larawan na nagpapakita na ito ay isang
3-dimensional na sining. Goodbye, class. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!